Pagkatapos nga natin bumiyahin na magdamag, dumiretso ako ng LTO Aurora, banda dyan sa may San Juan. 4 na buwan na rin kasing expired yung motor nating si DK, kaya yun pinarehistro ko na talaga siya. Sobrang nakakailang lang talaga bumiyahe kapag talagang hindi ka rehistrado, talagang iwas ka ng iwas. Mag-aalis 5 na nga rin pala nung dumating ako at napakaswerte natin dahil tayo ang pinakaunang motor. At tingin ko ito yung pinakamagandang araw para magparehistro dahil katatapos nga lang ng bakasyon. At hindi nga ako nagkamali sa kutob ko, wala nga masyado nagpunta nung araw na yan. At dahil nga maaga tayong dumating niya, nagmerienda muna tayo habang naghihintay dahil matagal pa nga yung oras, alas 8 pa magbubukas yung LTO. Pero syempre bago muna sa LTO, mag-i-emission testing tayo plus kailangan natin kumuha ng insurance. Hanggat maaari kapag magre-renew na kayo, alamin nyo na yung mga pinakamurang pwede nyong puntahan para makamura kayo. Lalo na sa insurance, talagang tubong lugaw sila dyan. At sa wakas nagbukas na nga rin emission testing at tayo ang pinakauna, kaso nga lang mayroong aberya, mali yung layout ng plaka natin, kaya yun magpapagawa tayo uli ng plaka. Hanap muna tayo ng mapagpapagawa ng plaka dahil mali nga yung layout ng plaka natin. Dahil meron na tayong plate number, dapat plate number na lang yung naka-indicate doon. Masyado akong pabida-bida Pinagsama ko yung plate number at saka MB file, kaya yun, bawal daw yun. Kailangan yung pag pinicturean dun sa emission testing, kailangan talagang standard kasi sinesend nila sa LTO yun So yun, harap muna tayo ng pagpapagawa ng plaka, meron daw din sa paglagpas ng tulay. Kung sakali sa Aurora rin kayo magre-renew, dyan nga lang sa may Ilo na may gumagawa ng mga plaka dyan. Papagawa ng plaka? Magkano? Sa pangalan. Sa LTO, sa may emission, motor. 300 po lang. Ilang minutes yun, ma'am? 10 to 15 minutes. Okay. Bigay ko na lang po yung Medyo nanghinayang ko sa parte na dahil okay pa naman yung plaka natin. Yun nga lang yung layout, yun talaga hindi pasado. At pagkatapos nga natin magawa ng paraan yung plaka, meron na naman susunod na hindi natin inaasahang pangyayari. Ay, nako. Ainis. Gusto ko na magparehistro. So nga lang, puro aberya. Nagawa na ng paraan yung plaka, kaso nga lang, ito naman sa papel, may problema. LTO na ang kailangan may gumawa na ito Sa computer to, hindi pa raw nare-register tong plate number ko. Kailangan daw i-encode pa para pa-verify. Parang yun nga, i-verify nga nila. Mabilis lang naman daw yun, kaso nga lang, ang pinaka-problema, alas 6 pa lang ng umaga. Alas 8 pa pagbubukas tong LTO Sayang yung oras. Hindi sana na emission testing na ako, diretso na ako doon. Diba? Isang lakaran na lang. Ngayon, hihintayin ko pa to, babalik ako doon. Babalik na naman ako dito. Kainis. Gusto ko lang magparehistro, bakit pinahihirapan niya ako? Halos alas 6 na nga rin ng umaga niyan at ako pa lang din ang unang tao dyan sa LTO. Sarap nga magpagulong-gulong Kaso nga lang dahil sa aberya, yun, kaya medyo nawawala na ako dyan sa wisyo. Sa totoo lang, punong-puno ko ng pag-asa niya na matatapos ako ng maaga. Kaso nga lang yun nga, dahil nga sa mga aberya na natin inaasahan talagang napapatagal tayo. At dahil Lunes nga rin ngayon, inabot na rin tayo ng flag ceremony dito sa LTO. At sa mga hindi rin pala nakakaalam dyan, mandatory ang ganitong ceremony sa mga government offices tuwing Lunes. At yun na nga, mabalik na tayo sa proseso ng pagre-rehistro. Medyo nadismaya na naman ako dito sa pangyayarin to kasi pagkatapos na paghihintay ko ng 2 oras yun sa LTO, pinabalik na naman ako sa emission testing. At sinabi sa akin na manual smoke na lang daw. Anong malay ko ron, di ba? Nagtitimpi na lang talaga ako sa mga oras na yun dahil wala naman tayong magagawa kundi sumunod sa proseso. Yun naman talaga yung dapat talaga. Pero sa totoo lang, kung talagang walang aberya, mabilis lang talaga yung proseso. Yun lang talaga ang daming mga cheche-boreche. Hindi ko lang alam kung bakit talagang natatapat sa akin sa araw na yan. So yun na nga, fast forward na tayo. Ito yung pinakalahat ng expenses ko sa pagre-renew ng motor. Para sa akin, overall rating ko, mabilis naman yung pinaka-proseso niya. Yun nga lang, huwag ka lang aabutan ng mga offline lalo na yung mga insurance na yan, yung nagpatagal sa akin